Mapagpalang araw sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig sa YouTube channel na ito. At isang magandang araw rin po sa ating buting narrator na si Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Armando o Mando. Nakatira dito sa isang baryo ng Nueva Vizcaya. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan kasama ang aking ama tungkol sa isang kababalaghan sa isang liblib na lugar sa Capiz. Bali nangyari ang hindi ko makakalimutang karanasan taong 1992. Na mga panahong ito mga kaaswang ay binatilyo pa lamang ako. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko ay nasa edad 17 taong gulang pa lamang ako noon. Kaunting paliwanag ko lamang sa lugar na tinitirhan namin. Nasa liblib na baryo kami nakatira. Iilan lamang ang aming kapitbahay at sa tansya ko ay nasa mga mahigit 20 minutos ang lalakarin namin mula sa bungad ng baryo papunta sa bahay namin. Nang mga panahong ito mga kaswang ay masasabi kong sobrang hirap ng kalagayan namin. Yari lamang sa kawayan ang sahig at ang dingding ng bahay at pawid naman ang bubungan. Sa bandang kusina naman ay pinagtagpi-tagping mga sako ang nakatabing. Huwag lang makita ang mga kagamitan namin. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Tanging panggagapas sa palayan at pa-extra-extrang pag-aayos ng sira-sirang bahay lamang ang hanap buhay ng aking ama. Samantalang ang aking ina naman ay paglalako ng kakanin at pagiging isang labandera ang pinagkakaabalang trabaho. Dahil sa ako ang panganay ay ako ang palaging kasama ng aking ama sa tuwing may ginagawa siyang trabaho. Kapag hindi niya naman ako isinasama ay tinutulungan ko ang aking inang maglako ng kakanin. Kahit na nagbibinata na ako noon, Sir Casper, at nakakaramdam na ng hiya sa tuwing sinasamahan ko ang aking inang maglako, pinilit ko na lamang kinakapalan ang aking muka. Iniisip ko na lang noon na kapag paiiralin ko ang pagiging mahiyain, wala akong maitutulong sa aking ina. At higit sa lahat, ay mahihirapan itong magbuhat-buhat ng mga nilalakong pagkain. Minsan kasi ay dinadamihan ng aking ina ang mga kakaning nilalako. Kung kaya't may kabigatan iyon buhatin. Isang beses noon, kinausap ako ng aking amang samahan ko raw siyang mag-angkat ng karne sa karatig lugar upang sa ganoon ay may maibenta kaming karne sa talipapa. Nang sa gayon, kahit papano ay may pambili kaming bigas at iba pang mga pangangailangan sa bahay. May kaunti pa akong pera ditong naitatabi, anak. Samahan mo akong pumunta sa baryong sinasabi ni kumpare. Mura lang daw ang mga karneng binibenta doon. Ay bebenta natin iyon ng doble ang presyo. Wika pa ng aking ama. Malapit na kasi ang kaarawan ng nanay mo. Ano ba man lang iyong makabili ako ng regalo sa kaarawan niya? Dagdag niya pang sabi. Natuwa naman ako sa sinabi ni tatay. Kaya't sinabihan ko siyang walang problema. Sasamahan ko siyang pumunta sa baryong sinasabi niya. At kung gusto niya pa nga ay, ako na ang maglatag sa talipapa ng mga karning mabibili namin. Para makapagpahinga siya pag uwi namin galing sa bilihan. Pupwesto lang naman ako sa gilid ng kalsada sa may talipapa. Para hindi ako masita ng babaeng naniningil palagi at pagbayari ng pwesto. Dagdag kita na rin kasi ang perang ipambabayad ko sa pwesto kung sakaling kukuha pa ako ng pwestong paglalatagan sa talipapa. Kaya't ang gagawin ko na lamang ay sa tabi ng daanan na lang ako maglalatag para libre. Ngumiti naman ang aking ama at nagpasalamat. Sabay nagwikang maghanda raw ako dahil aalis kami sa kinahapunan kasama ang kumpare niya
para kumuha ng mga karneng ibibenta bukas. Teka po, bakit sa hapon tayo aalis, Tay? May preskong karne pa ba sa pagkukuhanan mo ng ganong oras? Pagtatakang tanong ko sa aking ama. Dahil sa pagkakaalam ko ay sa madaling araw nagkakatay ng mga hayop para ibenta sa palengke ang mga taong matador. Kung kaya't dapat sa umaga o kaya'y sa madaling araw kami pupunta sa baryong sinasabi niya. Ewan ko ba doon kay paring Celso? Ang sabi raw kasi ng kakilala niya, dapat raw ay naroroon na tayo sa pwesto ng katayan, gabi pa lang. Para pag natapos na ang pagkakatay, ay makakuha tayo kaagad. Napakarami raw kasi mga taong pumupunta doon para mag-angkat ng karne at ibinebenta sa palengke. Mahabang paliwanag ng aking ama. Ganoon po ba, Tay? Base sa sinasabi mo, mukhang dinadagsa nga ng mga taong taga iba't ibang lugar ang katayang sinasabi niyo po eh. Dapat lang talaga na maaga tayong pupunta roon para naman makapamili tayo ng maganda-gandang klase ng karne. Saad ko na lamang sa aking ama. Yun nga ang napag-usapan namin ni paring Celso kanina, anak. Maaga tayong pipila sa katayan para mas mauuna tayong makapamili ng ibebentang karne. Aniya pa. Matapos nga naming makapag-usap ni tatay mga kaasawang, ay inahanda ko na ang bayong na paglalagyan ng karning bibilhin. Habang inahanda ko nga ay natuwa pa ako sa isiping kapag maibenta ko lahat ang karne ay manghihingi ako ng pera kay tatay. May nakita kasi ako sa palengking damit na nakaraang linggo, kaya babalikan ko iyon para bilhin. Sobra ko itong nagustuhan. Nang matapos ko ng inihanda ang bayong, ay lumabas muna ako ng bahay para pumunta sa bahay ng kaibigan kong si Cesar. Naisip kong doon na lamang ako magpapatay ng oras habang hinihintay ang pag-alis namin ni tatay. Sa pagdaan ng ilang minuto at nasa bahay na ako ng kaibigan ko, narinig kong nag-uusap ang mga magulang ni Cesar tungkol sa nababalitaang may matandang lalaki umanong naglako ng karne at ang karning nilalako raw roon ay hindi karne ng hayop, kundi karne ng tao. Biglang nabuo ang kuryosidad sa aking isipan nang marinig ko ang pinag-usapan ng mga magulang ni Cesar. Kaya't imbis na kami ang magkwentuhan ng kaibigan ko, ay nakisali na ako sa usapan ng mga magulang niya. Teka lang po, Mang Ramon. Paano niyo po nasabing karne ng tao ang nilalako ng matanda? Bigla kong tanong sa ama ng kaibigan ko. Seryoso naman itong sumagot at nagwikang, nang dahil sa pinigang kalamansi raw nung bumiling ale, kaya na lamang karne ng tao ang karning binili nito sa matandang naglalako. Kalamansi? May ganoon ba? Parang kasilungalingan naman po yata ang sinasabi nung ali na bumili. Baka balak niya lang siraan ang matandang pinagbilhan niya. Wika ko pa. Sa totoo lang mga kaaswang, na mga sandaling iyon ay hindi ako naniniwala sa ikinikwento ni Mang Ramon, sapagkat napakalaking imposible ang sinasabi niyang nang dahil lamang sa pinigang kalamansi, biglang nag-iba ng anyo ang karning binili noong ali. Naging isang hita raw ng tao ang pata ng baboy na binili nito matapos pigaan ng 3 perasong kalamansi. Abay, ano yun? Magic? Grabe naman gumawa ng kwento ang aling yun. Masiraan lang ang matandang naglalako. Sampit ko pa sa aking isipan. Ay, sus Mando. Bata ka pa. Marami ka pang hindi nalalaman dito sa mundong ginagalawan natin. Kung ako sa'yo, maniwala ka na lang sa mga sinasabi ng mga nakakatanda sa'yo. Saad ni Mang Ramon sa akin. Dagdag niya pang wika, kung hindi raw ako naniniwala,
bakit hindi ko raw subukang pigaan ang karne kapag bibili ako. Kapag hindi nagbago ang anyo ng karne, ibig sabihin lang noon ay totoo iyong karne ng hayop. Ngunit kung biglang nagbago raw ang wangis ng karning nabili ko at naging karne iyon ng tao matapos pigaan ng kalamansi, maghulos dili na umano ako at maghinay-hinay dahil ang taong napagbilhan ko raw ng karne ay hindi naiiba sa tinatawag ng karamihang aswang. Bahagyang napangiti ako matapos iyong sabihin ni Mang Ramon. Dahil sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Para sa akin noon, panakot lang iyan ng mga matatandang walang magawa sa buhay. Marami pang mga sinasabi sa akin si Mang Ramon tungkol sa mga aswang para lang kumpinsihin akong totoo ang mga masasamang nilalang gaya ng aswang. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Matapos siyang magkwento. Noong sumapit na ang kinahapunan ay nagpaalam na ako kay Cesar na uuwi na. May lalakarin pa kasi kami ng aking ama. Tumango naman ang kaibigan ko at sinabing mag-iingat raw kami sa pupuntahan namin ni tatay. Naikwento ko kasi sa kanya kung saan ang lakad namin ni tatay. At yun nga, umalis na ako at nagpaalam na rin ako kay Mang Ramon. Nang palabas na ako ng bahay nila ay nagpahabol pa ng wika si Mang Ramon sa akin. Subukan ko raw ang sinasabi niya. Magdala umano ako ng kalamansi at kung may kahinahinala man doon sa katayan ng karne, ay kumuha raw ako ng kaperasong karne at palihim ko iyong pigaan. Dapat daw ay walang makakaalam sa gagawin ko upang sa ganoon ay hindi mabulolyaso ang binabala kong gawin. Baka raw kasi mamaya ay doon pala kumuha ng karne ang matandang naglalako sa karatig sityo. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Ngiting pagsang-ayon ko na lamang para hindi na mangungulit pa ang ama ni Cesar. Nang makauwi na nga ako ay nagbihis lang ako sandali at agara na kaming umalis ni Mang Celso at ni tatay. Pero bago pa kami umalis ay nagbulsa muna ako ng 5 pirasong kalamansi. Naisip ko kasing wala namang masama kung susubukan kong sundin ang sinasabi ni Mang Ramon sa akin. Gusto ko lang patunayan sa kanyang puro karni ng hayop ang mga karning nasa katayang pag-aangkatan namin ni tatay. Nga pala, bali 4 kaming umalis ng hapong iyon mga kaswang dahil isinama rin ni Mang Celso ang anak niyang si Renato. Nakaidaran ko lang rin. Habang naglalakad nga ay hindi kami magkamayaw sa pagkakwentuhan ni Renato. Sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, ay binaybay na namin ang makipot na daanan. Nakakasya lamang ang isang tao. Purong makakapal na talahiban ang bawat gilid. At marami pa ang nagliliparang maliliit na lamok. At masakit iyon kung mangagat sa binti mo. Gustuhin ko mang magreklamo ng mga oras na iyon sa aking ama. Dahil sa pinapapak na talaga ako ng lamok, hindi ko na lamang ginawa. Dahil sa kahit magreklamo man ako ay wala rin naman kaming magagawa. Pagkat hindi lang naman ako ang kinakagat. Nakita ko ring panay ang pagtapik ni Renato sa braso at panay ang pagreklamong napakaraming umanong lamok na nangangagat. Bakit po dito tayo dumaan, tay? Bakit hindi na lang sa kalsada? Pagmamaktol na tanong ni Renato sa ama. Huwag ka nang magreklamo pa dyan, anak. Sumunod ka na lang sa amin. Tugon ni Mang Celso. Kasi naman, tay, pwede naman tayong dumaan sa kalsada, di ba? Narinig ko doon sa kakilala mong pwede tayong dumaan sa kalsada para mas malawak ang madadaanan natin. Saad pa ni Renato at napapakamot na lamang sa braso. Gawa ng pinagkakagat na ito ng lamok. Sinabi naman ng kanyang amang medyo malapit daw kasi kung sa liblib na daanan kami dumaan kaysa sa kalsada. Iyon ang sabi ng kakilala niya. Para mas mapadali kaming makarating sa baryo ay sa liblib kami dumaan.
Kaya ikaw dyan, huwag nang panay ang pagrereklamo. Sumunod ka na lang sa amin. Saad ng kanyang ama. Hindi na nga nagreklamo pa si Renato. Tahimik na lamang itong sumunod sa paglalakad. Sa paglipas ng mga higit 1 oras ay narating na namin ang liblib na baryong sinasabi ni Mang Celso. Habang naglalakad kami papasok sa looban ng baryo, ay panay ang paglinga-linga ni Mang Celso na para bang may hinahanap siya. Mang Celso, dito! Boses ng isang lalaki. Noong tignan namin ang lalaking tumatawag sa pangalan ni Mang Celso, ay nakita naming nakatayo iyon sa may tindahan sa unahan. Bago pa iyon lumapit sa amin, ay itinapon muna sa lupa ang sigarilyo nito. Matapos hititin, tapos tinapakan ng mariin. Kanina ka pa ba nag-aabang sa amin? Tanong ni Mang Celso dito. Hindi naman. Ngayon lang din ako dumating. Tugon nito at inaya na kaming sumakay sa tricycle. Napatingin naman ako sa aking ama dahil ang buong akala ko ay malapit na ang pupuntahan naming katayan ng mga baboy. Napansin kong napatingin na rin si Mang Celso sa amin at sandaling natigilan. Marahil ay nahulaan ng lalaking nagpakilalang si Arnel kung bakit kami nagkatinginan at natigilan. Pasensya na po, Mang Celso, kung hindi ko po nasabi sa inyong may kalayuan pa dito sa baryo ang katayang sinasabi ko po sa inyo. Nakaligtaan ko kasing banggitin. Medyo nagmadali kasi ako nung araw na nag-uusap tayo. Pagpapaliwanag nito kay Mang Celso. Ganun ba, iho? Ayos lang yon. Walang problema. Nagulat lang ako ng bahagya. Ang buong akala ko kasi ay malapit lang. Alanganing ngiting tugon ni Mang Celso. Sinabihan na kami ni Mang Celso na sumakay na sa tricycle para makarating na kaagad sa pupuntahan bago magdilim. Mahirap na kasi kung madilim na kaming makakarating. Dahil hindi na umano namin gaanong makikita at matatandaan ang daanan papunta. Baga mamaya ay maligaw pa raw kami pabalik. Magalang namang nagsabi si Arnel kay Mang Celso na huwag raw kaming mag-alala dahil ihahatid niya naman kami pabalik kung saan niya kami isinasakay. Doon na rin naman raw ang daan niya. Nagpasalamat naman si Mang Celso at agaran na nga kaming sumakay sa tricycle. Nang nasa biyahe na nga kami ay tinatandaan ko ang bawat daan ang binabaybay namin. Maging ang mga bahay na nadadaanan ay tinatandaan ko rin. Sapagkat hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Pagkaramdam ko kasi ay may panganib na nag-aabang sa pagdating namin sa lugar na pupuntahan. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto ay binaybay na ng tricycle na sinasakyan namin ang may kahabaang liblib na daang walang kabahay-bahay. Maski isa. Purong mga nagtataasang mga punong kahoy lamang ang nakikita namin. Bahagya kong naikuyom ang aking kamao nang dumampi sa balat ko ang napakalamig na hangin na may kasamang nakakasulasok na amoy. Napasinghap naman si Renato at walang preno ang bibig na nagwika. Ang baho naman noon. Anong klaseng amoy ba yon? May tinapon yatang patay na hayop sa dinadaanan natin. Napangiti namang sumagot si Arnel na malapit na raw kami sa katayan ng baboy at mabaho raw talaga sa parting iyon dahil may mga iilang mga pinagpera-perasong karne ang itinatapon na lamang kung saan-saan. Mabilis namang sinaway ni Mang Celso si Renato at sinabihang maghinay-hinay sa mga binibitawang salita. Gawa ng nakakahiya kay Arnel. Pagkamamaya ay kung ano pa ang masasabi ni Arnel sa amin. Kami na nga itong sinamahan at hinatid sa pupuntahan para makakuha ng mababang presyo ng karne. Nagre-reklamo pa. Makaraan nga ang ilang sandali ay narating na namin ang isang malawak na lupaing may nakatirik na bodega
na animoy abandonado na. Pagkahinto ng tricycle ay bumaba na kami at inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Medyo madilim na ng mga oras na iyon. Nakita kong may iilang kalalakihan ang may bitbit ng bayong ang nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin lamang ang mga iyon sa amin at kakaiba kong makatitik. Sinabihan kami ni Arnel na maghintay na muna dahil maya-maya ay sasamahan niya kaming pumasok sa loob ng katayan para makapamili ng mga bibilhing karne. Dito na muna kayo. Pupuntahan ko lang si Karen eh. Wika sa amin ni Arnel, tapos ay pumasok na sa loob ng bodega. Nang nasa loob na nga ng bodega si Arnel ay palihim kong sinisipat ang mga kalalakihang nag-uumpukan. Napansin ko kasing kakaiba kung makatingin ang mga iyon. Napansin ko ring may pasingap-singhap pa sa kawalan pa ang mga iyon, na para bang mga asong may inaamoy na ulam. Noong sumapit na ang alas 7 ng gabi, ay doon pa lamang kami binalikan ni Arnel. Inaya na niya kaming pumasok dahil kakatapos lamang raw magkatay. Pwede na daw kaming mamili ng karning bibilhin. Napalatak naman ako sa isipan at agoy kang, ay salamat naman. Ang buong akala ko bukas pa kami babalikan ni Arnel. Noong makapasok na kami sa loob ay tumambad sa amin ang napakaraming karning nakahilera sa malawak at malaking lamesa. Ang kaninang mga kalalakihang nakita ko sa labas ay naroroon na sa loob at namimili na. Napakunot na ako dahil sa pagkakaalam ko ay mas nauna kaming pinapasok ni Arnel sa loob. Tsaka nakita ko pa nga sila kanina sa labas bago kami pumasok. Bakit ngayon ay parang napasila kaysa sa aming pumasok? Natigil lamang ang isipin kong iyon nang kalabitin ako ni tatay at sinabihang tulungan ko na raw siyang mamili ng bibilhing karne para makauwi na kami. Tumango lamang ako at agad nang sumunod kay tatay. Nang namimili na kami ng karne ay sumagi sa aking isipan ang sinabi ni Ramon, yung tungkol sa kalamansi. Tinignan ko muna ang mga taong abalang-abala sa mga ginagawang pagkuha ng karne. Halos mag-agawan na ang mga iyon na para bang mauubusan ng karne. Napapailing na lamang ako at napasambit sa sariling. Grabe naman kasagapaan ng mga taong iyan. Para karne lang, pag-aagawan na. Matapos kong mailabas ang kalamansi ay napansin pala ito ni tatay. Kaya tinanong niya ako kung ano ang gagawin ko sa kalamansi. Bakit may baon-baon umanaw ako? Sa mahinang boses ay inahayag ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Mang Ramon. Kanina pa kasi ako nakakaramdam ng kakaiba. Nung nasa labas pa lang kami, napansin ko kasing habang lumilipas ang mga oras ay panaka-naka kong nasisipat sa gilid ng mga mata kong parang nagbabagang namumula ang mga mata ng mga taong nakasabayan naming nag-abang ng karning bibilhin. Ngunit kapag tinitignan ko naman ng diretso sila ay normal naman ang nakikita ko. May mga naririnig na rin akong kakaibang paghingan at para bang may mga asong sumisinghap-singhap sa paligid. Pinandilata naman ako ng mga mata ni tatay at sinabihang, huwag magpapaniwala dahil hindi totoo ang usap-usapan tungkol sa aswang-aswang. Tay, wala naman pong mawawala kung susubukan po natin. Wika ko sa kanya. Ay sus, bahala ka ngang bata ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Tugon ng aking ama. Sandali kong inilibot muli ang aking paningin at nung makumpirma kong walang nakatingin sa amin ay nagmadali ko ng pinigaan ng kalamansi ang karning napili ni tatay na bilhin. Mabuti na lamang at nasa dulo kami at natatakpan ni Mang Celso, kaya tulang makakapansin sa ginagawa ko. Nang mataan ng kalamansi ang karne ay siyang paglingon naman sa amin ni Mang Celso.
Ilang segundo lamang ang lumipas ay nanlaki ang mga mata namin habang titig na titig sa karning pinigaan ko ng 2 pirasong kalamansi. Sa kadahilanang, bigla na lamang iyong umalingasaw ng napakabaho at sa isang kisap lang na mga mata ko ay ang kaninang preskong karning pata ng baboy unti-unti yung naging karne ng tao. Mapapasigaw na sana ako dahil sa pagkagulat. Mabuti na lamang at mabilis na tinakpan ni tatay ang bibig ko at binulungan akong huwag magbalata dahil baka mamaya ay kami ang balingan ng mga tagakatay ng karne. Pero tay, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin dahil sa kinakabahang boses ay sinabihan ako ni Mang Celso na maging mahinahon at huwag magbalata. Pagka-uwi na raw namin sa bahay pag-usapan ang tungkol sa nakita ko. Dahil ang importante sa sitwasyon namin ay ang makalabas kami ng payapa nang hindi nalalaman ng mga kung anong klaseng tao ang naroroon sa loob ng bodegang may natuklasan kaming kakaiba. Bilisan mo na. Bumili na tayo para makalabas na kaagad dito. Utos ni Mang Celso. Mga aswang ang mga tao rito sa loob ng bodega. Kaya pala kanina ko pa talaga napapansing may kakaiba eh. Bulong niya pa. Nang makakuha na nga si tatay ng karne ay agaran niya iyong binayaran. Sumunod naman si Mang Celso sa kanya. Ngumisi naman ang pagkalapad-lapad ang matandang babaeng tumanggap ng perang binayad ni tatay at ni Mang Celso. Bago nagwikang, bumalik raw ulit kami sa susunod na araw. Dahil marami namang preskong karne ang ihahain nila. Sunod-sunod na tumangaw na lamang si tatay at agaran na kaming hinatak ni Renato palabas ng bodegang iyon. Dalian nyo nang maglakad bago pa malaman nilang may alam tayo sa itinatago nilang sekreto. Mariing wika ni Mang Celso. Sakto namang pagkalabas namin ng bodega ay wala si Arnel, kaya't halos lakad takbo ang ginagawa namin. Hindi pa man kami nakakalayo ay narinig na naming sumigaw ang isa sa mga lalaki. Habang nagmamadali na nga kaming maglakad ay sandali kong nilingon ang bodegang pinanggalingan namin. Sa maniwala man kayo sa hindi mga kaaswang, kung kanina lamang ay maayos-ayos ang bodegang nakita ko bago kami pumasok. Pero sa pagkakataong iyon, noong nilingon ko ang bodega ay ibang-iba na ang itsura nito, na para bang namamalikmata lamang ako kanina. Habulin niyo sila. Huwag niyo hayaang makatakas dahil alam na nilang mga aswang tayo. Halos mga talang bibig ko matapos kong marinig ang sigaw ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil natataranta na ako. Hinatak naman ako ni tatay at sinabihang bilisan ko na ang paglalakad at huwag nang lumingon pa. Maya-maya pa ay sunod-sunod na huni ang nakakapanghilakbot na nilalang ang naririnig namin. Kasunod noon ay ang mga yabag ng mga paang animoy naghahabulang tumakbo. Bilisan mo na ang pagtakbo. Huwag nang babagal-bagal pa. Pasigaw na utos sa akin ng aking ama. Nang tignan ko sila Mang Celso ay kumaripas na rin ang takbo at walang pagdadalawang isip nang binitawan ang bayong. Sumigaw uli si tatay sa aking bitawan ko na raw ang bitbit ko at kumaripas na ng takbo. Mabilis ko na ngang binitawan ang bitbit kong bayong at kumaripas na rin ang takbo. Habang walang tigil kami sa pag-uunang tumakbo ay rinig na rinig pa rin namin ang malalakas na huni at mga yabag ng paang naghahabulan. Halos hindi na ako makahinga dahil sa labis na takot na nararamdaman. Lalo na noong maramdaman ko ang malakas na paghagunoy ng napakalakas na hangin tumama sa mga puno. Tuloy ay aakalain mong may paparating na bagyo dahil sa tindi ng hangin humahampas sa mga nagtataasang puno. Makalipas ang ilang sandali ay narating na namin ang maraming kabahayan, kung kaya mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo. Hindi ko ininda ang kirot na nararamdaman sa tuwing tumatama ang mga daliri ko
sa mga nakausling bato. Dahil ang mahalaga sa akin ng mga oras na iyon ay makatakas at makauwi kaming ligtas ng aking ama. Sa ikatlong bahay na nadadaanan namin ay patakbong lumapit roon si Mang Celso at kinalampag ng kinalampag ang pintuan. Pupungas-pungas namang nagbukas ang matandang babae at mukhang nabulabog pa ito sa pagtulog. "Manang, tulungan niyo po kami. Hinahabol kami ng mga aswang. Patuloyin niyo po kami." Pagmamakaawa ni Mang Celso habang humahangos at naghahabol ng hininga. Tila natauhan naman ang matandang nagkukusot na mga mata. Tinignan niya kami ng ilang segundo bago pinapasok. Kaagad naman kaming nagkukumahog pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Nang makapasok na kami ay mabilis nang isinara ng matanda at nagtanong kung saan raw kami nanggaling. Sinabi naman ni Mang Celso sa matanda ang lahat. Nanlaki ang mga mata ng matanda at nagwikang, "Ano ka mo? Doon kayo galing sa budigang nasa dulo na ng baryo? Abay lintian nga naman. Hindi niyo ba alam na matagal nang abandonado ang budigang iyon?" Tulala naman kaming nagkatingin ng apat. Dagdag pang wika ng matanda. Kaya inabandona ang budigang iyon ng may-ari ng lupa dahil sa ginagawa na umanong pugad ng mga aswang iyon tuwing sumasapit ang dilim. Kaya nga ni isa man sa mga kababaryo nila ay walang nagtatakang pumunta sa lugar na iyon. Dahil sa pagliko pa nga lang papunta sa abandonadong bodega ay makakalanghap ka na ng napakabahong amoy. Kahit na wala namang nagtatapon ng mga patay na hayop doon. Noong minsan may tumingin na barangay tanod sa lugar na iyon ay halos mabaliw-baliw na iyon pagkalabas sa abandonadong bodega. Gawa ng napakaraming umano itong nakikitang mga malalaking buto at hindi makumpirma kung buto ba ng tao o buto ng hayop. May nadatnan na rin umano iyong nakakapangilabot na nilalang na walang sawang nilapa ang karne ng hayop. Tinanong kami ng matanda kung bakit kami napadpad doon at sino ang nagdala. Sinabi naman ng Mang Celso ang tungkol sa lalaking nagpakilala sa kanyang Arnel. Ito ang nagdala sa amin sa bodegang iyon. Dahil naengganyo nga sila tatay na bumili ng karne dahil sa napakamurang halaga lamang. Napailing-iling naman ang matanda at nagwikang, kamakailan lang ay may nababalitaan rin siyang may matandang naglalako ng karne ng tao sa may karatig baryo. Hinaalangan nila ay may kababalaghan na namang nangyayari sa abandonadong bodega sa dulong baryo. Inihayag naman ni tatay kung papaano namin nalaman ng mga aswang ang kasama namin kanina sa loob ng bodega. Yun ay dahil sa kalamansing ipinatako sa karning pinili ni tatay bilhin. Mukhang balak yatang mangyanggaw ang mga aswang na iyon. Kaya't nanghihikayat sila ng mga taong bibili at maglalako sa mga karning kinakatay nila. Sambit pa nito. Ayon pa sa matanda, mabuti na lamang at na-discover namin kaagad dahil kung hindi, baka sa sumunod na mga araw ay magpabalik-balik na kami sa lugar na iyon para mag-angkat ng karne at hindi kalaunan ay marami nang mayanggaw sa lugar namin. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon, Sir Casper. Hindi ko lubos akalaing maranasan namin ni tatay ang mga pangyayaring iyon. Dahil nga sa takot ay nagpalipas na lamang kami ng magdamag sa bahay ng matanda. Hindi na kami naglakas ng loob na lumabas ng bahay para umuwi. Dahil baka mamaya ay inaabangan lamang kami at biglang tambangan. Nang makauwi na nga kami kinabukasan ay ikwento ni tatay ang mga nangyari. Nalungkot naman ang aking ina at nag-alalang nagwikang sa susunod ay huwag na kaming basta-bastang maniniwala sa mga taong nag-aaya. Lalong-lalo na at hindi namin lubusang kakilala. Dahil baka mamaya ay ito pa ang magdadala ng kapahamakan sa amin. Dahil nga sa nangyari mga kaaswang ay hindi na kami umulit pa ng aking ama na maghanap ng mga murang karne o ano pa man dyan. Basta hindi namin kakilala ang mga tao. Lumipas sa mga araw ay natutong magnegosyo si tatay. Yun bang bumibili siya ng mga buhay na karne, mapabaka man hayop o kambing. Tapos
binebenta niya sa palengke. Malaking tubo din iyon. At yun nga, sa paglipas ng mga panahon ay na-adapt ko ang ugali ni tatay na paano magpaikot ang pera at paano pumasok sa mga munting negosyo. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Nueva Vizcaya. Nakapag-asawa ako dito. Nakilala ko siya sa Maynila at dito kami ngayon sa kanila sa probinsya. Maganda kasi ang kitaan dito, lalo na pagdating sa mga karne at gulayan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Muli, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana may mapulot kayong aral at may mapulot kayong kalamansi sa mga kapitbahay niyo. Muli po, ako po si Mando ng Nueva Vizcaya. May susunod pa na kwento o wag na nating sundan. Mahaba-haba eh. Magandang araw, Sir Caspar. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Henry at gusto kong ibahagi sa inyo ang karanasan naming magpinsan noong magawi kami sa isang lumang abandonadong bahay sa bahaging bukid. Tuwing bakasyon, nagtutungong kami ng aking ina sa aming mga kamag-anak na nakatira sa baryo. Madalas kaming nagkikita ng kapinsan ko na si Roy. Umaakyat kami sa puno ng mangga at tumutulong kami sa bukid sa kanyang ama. At kung minsan naman ay namamahinga kami at naglalatag ng banig sa damuhan. Si Roy ang pinakamalapit sa puso kong kapinsan. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ako sa baryo ay siya kaagad ang aking hinahanap. Nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa aming buhay. Isang araw, naglalakad kami sa gitna ng bukid. Bit-bit ko ang ginunting, samantalang may sukbit namang itak si Roy. Nasanay na kaming may dalang sandata noon sa baryo dahil marami na rin ang mga dayuhan kaya nagdadala kami ng protection. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, medyo nag-uumpisa ng magtakip silim nang mapadaan kami sa isang luma at abandonadong bahay malapit sa bukid. Napuno kami ng kuryosidad kaya tumalon kami sa bakuran at pumasok kami sa loob ng abandonadong bahay. Lumagitik ang pinto at nakita namin sa loob na napupuno ng alikabok at makakapal na sapot ng gagamba. Naglakad kami sa loob ng bahay at napansin namin na talagang walang katao-tao sa loob niyon. Punong-puno naman ng matataas na damuhan sa labas ng bakuran. Ang tanging naririnig lamang namin sa paligid ay ang ihip ng hangin. Hanggang sa sumulak ang nakakasulasok na amoy na tila may nabubulok na karne. May sira-sirang kawayang upuan at may mangilan-ngilang punit-punit na damit na nakasulampak sa lupa. Habang umakbang ako ay papalakas ng papalakas ang matinding mabahong amoy. Medyo kinikilabutan ako ng mga oras na iyon at binala ko na din ako maripas ng takbo palabas ng bahay. Masama na ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Hindi pangkaraniwan ang amoy, gayon din ang aura ng buong bahay. Tila may kung anong nilalang ang posibleng naninirahan doon. Walang ano-ano'y may nakapukaw sa aking atensyon. Sa ilalim ng kama ay may isang kahon. Binuksan ko iyon at tumambad sa akin ang isang naaagnas na ulo ng isang matandang lalaki. Nabitawan ko ang kahon at nagpagulong-gulong sa lupa ang pugot na ulo. Napasigaw ako sa sobrang kaba. Hinablot ko ang kamay ng aking kapinsan at nagmamadali kaming lumabas ng bahay subalit may biglang sumalubong sa aming mga malalaking uwak. Lumagapak ito sa lupa hanggang sa nagpalitan niyo bilang isang babae. May mahaba ito na buhok. Maitim ang buong katawan at tila may matutulis na mga pangil at kuko.
kawangis ng isang aswang. Nagmamadali siyang umatake sa aming dalawa. Kinuha ko ang ginunting at inahampas ko sa kanyang kamay. Umatras ang babae, subalit hindi nagtagal ay biglang may umumbok na lupa sa aming pagitan. Kinalabutan kami ni Roy. Inilabas niya ang kanyang itak. At kahit hindi kami nakakatiyak sa aming nakikitang, ay inihanda namin ang aming sarili. Makalipas ang ilang sandali, biglang bumuka ang lupa at tumambad sa aming harapan ang isang madungis na lalaking nangingintab ang maitim at makapal na balat na may bayawak. Mahahaba din ang dila nito na parang mabangis na hayop. Bigla siyang sumalakay at nagalusan niya sa braso si Roy bago pa siya mataga nito sa braso. Hindi naman masyadong bumao na ang talim ng itak at parang nagasgasan lamang ang lalaki. Biglang sumagi sa isip ko noon ang kwento sa akin ng tiyuhin ko noong nasa elementarya pa lang ako. Nabanggit niya sa akin na may mga nilalang na tinatawag na abwak na namemeste at kumakain ng mga tao sa bukid. Lumilitaw sila sa tuwing sumasapit ang takip silim. Hinuhukay nila ang lupa at doon mismo sumusuot upang makahanap ng mapapatay na tao. Medyo makakapal at matitigas ang kanilang mga balat, kung kaya tanging ang matatalas na mga ginunting at ilang tabak lamang ang pwedeng makakapatay sa mga abwak. Ang lalaki ay nag-aanyong aswang na bayawak, samantalang ang babae naman ay nagpalitan niyo bilang mga uwak. Sa puntong iyon ay hinawakan ko ng mabuti ang ginunting. Naisip ko na tagpasin ang ulo ng lalaki upang matuluyan na itong mapatay. Tinulungan ko si Roy, subalit biglang umarang sa harapan ko ang babae at maliksi siyang inumbayan ako ng suntok sa muka at pinagsisipa ako bago ako nahampas sa may pinto. Mabuti na lang at hindi ko nabitawan ang ginunting. Hinablot niya ang dulo ng aking damit at bahagya akong itinaas habang nagtatangis ang kanyang mga pangil. Hinawakan ko ang ginunting at isinaksak sa kanyang dibdib. Pumalirit ang babae, lalo nang maibaon ko ang talim ng ginunting at bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang dibdib. Lalo ko pang idiniin at mas pinag-ibayo ang pagbaon hanggang sa tuluyang tumirik ang mga mata ng babae at malagutan siya ng hininga. Bumulagta sa lupa ang babae. Pinilit ko na bunutin mula sa kanyang dibdib ang ginunting, kung kaya't lalong sumirit ang masaganang dugo at kumalat sa buong lupa. Nakita ko naman na nanghihina ng pinsan ko habang nakikipagbuno sa abwak. Pilit siya nitong hinihila patungo sa ilalim ng lupa, kaya naman lumundag ako sa kanilang dalawa. Hinila ko ang tigkabilang braso ni Roy habang nakikipagtitigan ng masama sa abwak. Ginamit ko ang natitirang lakas hanggang sa mahila ko pa itaas si Roy. Nawalan kami ng balanse at nakasalampak kami sa lupa. Kasabay niyon ay nawala ng malay ang aking kapinsan. Bigla namang tumayo ang abwak. Hinarangan ko ang aking kapinsan at hinarap ko ang aswang na bayawak. Mahaba ang bias ng abwak at talagang dumudulas ang aking mga kamay sa tuwing nahahawakan ko ang kanyang balat. Pinagsisikmuraan niya ako at inahampas sa dingding ng bahay. Halos mahilo ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas ko. Medyo sumasakit na din ang likuran ko, pati na rin ang tagiliran. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat at sinugatan niya ako sa balikat. Napasigaw ako sa sobrang kirot dahil lumabas ng kaunting patak ng dugo buhat sa aking nadurugong balikat. Hinawakan ko siya sa mukha at kamuntikan na niyang baliin ang aking mga daliri. Kinuha ko ang ginunting at isinaksak sa kanyang leeg. Sumirit ang masaganang dugo, pero hindi ko pa rin siya tinigilan. Pinagsusunto ko siya sa mukha at tinadyakan ng paulit-ulit hanggang sa mapalahod siya sa akin. Ibinuka ko ang ginunting at malakas na tinagpas ang ulo ng abwak.
Sa lakas ng epekto ay halos tumalsik ang ulo nito sa labas ng bahay. Paikayag ka akong lumakad at pinagmasdan ko mabuti ang pugot na ulo ng aswang. Dilat na dilat ang mga mata nito habang nakalawit ang nakalabas na dila sa bibig. Lumapit ako sa aking kapinsan at inalog-alog siya ng pagkalakas-lakas, kung kaya't agad siyang nagising. Anong nangyari? Nasaan na ba ang mga kalaban nating aswang? Tanong niya habang pupungas-pungas na pinagmamasdan ang buong paligid. Inalalayan ko siyang makabangon bago ako tumugon sa kanya. Wala na sila. Pinatay ko silang lahat. Mangang-mangha sa akin si Roy bago kami lumabas ng bahay. Nagmamadali kaming naglakad sa kahabaan ng bukid at hindi man lang kami lumingon sa luma at abandonadong bahay sa takot na baka may mga abwak pang nag-aabang sa amin. Hindi pa man lang kami sumasapit sa mga kabahayan ay may natanaw kami umbok ng lupa sa di kalayuan. Papalapit ang naturang nilalang sa ilalim ng lupa kung kaya tumanda kami sa paglitaw nito sa aming harapan. Biglang bumulusok ang isa pang abwak sa aming harapan. Pinagtulungan naming pagbubunuin ang aswang. Nahirapan kami sa sobrang tigas ng balat nito. Pero hindi kami sumuko sa pagsaksak gamit ang tabak at ginunting. Pumuslit ang dugo nito at tumalsik sa kung saan saang bahagi. Sa katapus-tapusan ay ginilitan ko ito ng leeg at pinagpuputol ang katawan. Matapos ang huling engkwentro namin ay nag-umpisa na kaming maglakad. Dahil talagang wala man lang kaming natatanaw na kabahayan buhat sa aming kinaroroonan. Maliit pang pag-asa na makalayo kami sa bukid. Malayo-layo na rin ang aming nilakad bago kami nakabalik sa aming bahay. Pagkakita pa lang sa akin ng nanay ko at ang mga magulang ni Roy, ay agad silang lumapit sa amin at tinanong ang nangyari. Isanalaysay naming magpinsan ang buong pangyayari. Lubos na nag-aalala ang aking ina. Naganda siya ng maligamgam na tubig sa palanggana at iba pang kagamitan sa panggagamot upang magamot ang aming mga sugat. Habang nilalapatan kami ng gamot ay pinaliwanag sa amin ng tatay ni Roy ang naganap noong ilang taon na ang nakakaraan. Batay sa kanyang kwento, maraming mga dayuhan ang dumating sa kanilang baryo at sa pagdami ng mga tao ay tsaka nagsilabasan ang mga abwak sa bukid. Kumitil sila ng maraming magsasaka, gayon din ang iba pang tao. Kaya naman hindi na nagpapaabot ng gabi ang mga residente at ang mga magsasaka sa bukid. Lalo pat nakakakita sila ng mga nagkukumpulang mga uwak sa kalangitan. Sinyalis daw iyon na paparating na ang mga abwak sa paligid. Ilang taon din silang nagtitiis sa ganong uri ng kalbaryo. Mabuti na lamang daw at sa susunod na mga taon ay ipapasemento na rin ng mayor na sumasakop sa baryo ang ilang daan malapit sa bukid. Takot ang mga abwak sa sementadong daan. Siguradong hindi sila makakasuot sa ilalim ng lupa. Kaya naman ganoon na lang ang katuwaan ng mga magsasaka sa magandang balita. Hanggang dito na lang po ang kwento naming magkapinsan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Henry Guapo.